Amen and amen. Yan. Pwede mo bang batiin din muna yung mga nasa kaliwa at kanan mo bago ka umupo? Isang matamis na ngiti naman dyan. At kamayan sa kanila. Kamusta naman po ang nagdaang mga araw ninyo? Mukhang tahimik ang marami. But sa 2026 po na ito, we believe na may gagawin si Lord sa ating buhay. Amen? May gagawin si Lord sa ating church, sa ating family, sa lahat ng area ng ating buhay. Sinong naniniwala doon? Amen? And kung kaya, kailangan maging maingat po tayo sa ating buhay. And baka po merong mga hindi nakadalo dito ng mga nagdaang weeks. And baka meron sa inyo, ngayon lang kayo nakadalo sa ating midweek na prayer meeting. Ang series natin for the past mga 3 weeks na rin nakakalipas ay tungkol sa discernment. Sabihin nyo nga yun, discernment. Ang kailangan sa panahon natin ngayon, sharp tayo sa mga panloloko na ginagawa ng kaaway na dyablo sa ating buhay, sa ating family, sa ating mga friends, sa ating churchmates, higit sa lahat, sa ating sarili. Ano po? And kapag na-expose ang gawa ng kaaway, alam nyo po, nagiging maingat ang bawat isa sa atin at naiingatan yung tinatanggap natin sa Panginoon. We need discernment. Kaya nga ang series natin for these past few weeks ay tungkol po sa stay sharp. Ibig sabihin, hindi maging matulis or matalas, kundi tayo mismo nafe-feel natin kung galing ba talaga kay Lord ang Spirit or galing sa kaaway na dyablo. And we've discussed nung nagdaan at i-discuss po natin sa next weeks to come, itong 4 na ito, na-discuss na po natin before yung armor threats, no? Na meron palang threat sa pagiging Kristiyano mo. Merong fiery darts of the enemy. And nung nakaraan, kung matatandaan niyo po, ano yung naging topic natin before, meron tayo na topic na about spirit of Jezebel. Sabihin mo nga, Jezebel. So, hindi ito para i-glorify natin ang kaaway dito. Hindi po yun yung intention natin. Ang intention natin is to expose the enemy. Amen? Because if we know the enemy, then we can win the battle. Kasi kung di natin kilala ang kaaway natin, kahit may battle, talo tayo. And kung hindi expose ang kaaway na dyablo sa kanyang ginagawa, hindi rin tayo magiging maingat. The greatest deception of the enemy is to let you believe he does not exist. Pag feeling mo hindi siya nag-e-exist, pag tingin mo wala naman talaga yon, nanalo na siya. Kasi kaya niya makakilos sa buhay mo nang hindi mo alam. And ganyan din po ang spirit of Jezebel. Kaya, review lang natin nung nagdaang mga linggo, napag-usapan natin na ang spirit of Jezebel, it's not really a literal spirit, pero pwedeng may influence sa buhay ni Jezebel pag binasa natin ang Bible. Bakit? Ano ba si Jezebel? Next slide please. Siya po yung babae na kung saan nagmamanipulate at gustong kumontrol ng buhay ng mga tao. No? Especially ng mga taong medyo matataas yung tungkulin, ganyan. At siya yung hindi mo nahahalata, siya yung nasa likod ng lahat. Nung time sa Bible na kung saan merong hari ng Israel, yun yung kanyang asawa, it's as if yung asawa niya yung nanunungkulan, pero sa likod pala ng lahat, sino kumikilos? Si Jezebel. Pag nagsulat, ang sumulat talaga sino? Si Jezebel. Pero yung nakalagay na tatak sa hari. No? She works also under the veil. Hindi mo napapansin. At si Jezebel din, she seduces, no? Hindi lang sexual, kung hindi sa iba't iba ring kaparaanan. Pwedeng money, o kaya pwede ring power yung seduction niya.
At si Jezebel, gusto niya talagang kunin yung stage na dapat sa Panginoon lang. Si Jesus lang, ang ating Diyos lang na buhay, yung mag-glorify sa ating buhay. Ang gusto ni Jezebel, siya yung maging sikat. And the Jezebel spirit, of course, will not submit. Sabihin mo nga yun, submit. Bakit will not submit? Kasi, merong mga prophets si Lord in the Bible na kung saan naging against siya dun sa mga sinasabi ni Yahweh para sa kanyang bayan. And si Jezebel, ayaw niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. And syempre si Jezebel, hindi nag-stop doon, yung line niya, meron siya naging anak. Sino nga po yun? Kung inyong matatandaan, next slide, sino nga po? Si Athaliah, no? Si Athaliah, ito na yung anak niya, na kung saan naging hari naman ng kabilang bayan na bansa. Kung sa Israel, si Jezebel ang reyna. Sa kabila naman, reyna rin naman itong anak niya na si Athaliah, no? At si Athaliah po, nung dumating sa punto ng buhay niya, na kung saan gusto niyang patayin lahat ng nasa line ng magiging hari sa Judah. Alam niyo po, talagang grabe, pinagpapatay niya lahat yung line, pero may isa lang na nakaligtas. Anong meron kay Athaliah? Meron siyang, next slide please, hatred pala for godly legacy. Ayaw niya ng next generation. Kumbaga, kung may power, gusto niya yun i-grab sa kanyang buhay. Gusto niya siya lang yung magaling. Gusto niya siya lang yung pakikinggan. And we know, mga kapatid, kapag kahit sa business, kahit din sa anumang organization, kapag ikaw lang yung magaling, ano mangyayari sa business or organization na yon? Malulusaw. Kaya sa buong rule, sa buong Israel, sa Northern Kingdom at Judah, tanging yung rule lang ni Athaliah, yung pinaka maikli. Ilang taon? 6 years. At hindi pa po siya yung karapat-dapat na manungkulan na reyna or hari. And walang naging against kay Athaliah, kung inyong mababasa. Walang prophet na humarap sa kanya. Kasi ini-eliminate niya talaga yung godly authority. Gusto niya i-silence ang godly authority. At nanunungkulan siya, kinukuha niya yung rule na kung saan hindi naman para sa kanya. Kumbaga, kung ikaw pastor ka sa kabilang church, kinukuha mo yung, o na-assume mo yung pagiging pastor mo naman sa isang grupo ng ibang church. O kaya leader ka, tapos yung member ng iba, yun yung, kumbaga, nililid mo rin sila. Wala kang legitimate rule, in a sense. And ayaw rin niya ng prophetic voice. Ayaw rin ni Athaliah nun. Kaya kung makikita natin, ito pong si Jezebel tsaka si Athaliah is actually a spirit na kung saan hindi man natin masasabing literal, kundi influence. Sabihin nyo nga yun, influence. No? Na kung saan ang isang tao, hindi naman talaga sila ganun. Hindi naman talaga sila si Jezebel or si Athaliah, pero pwedeng merong influence. In the Bible, kung mapapansin nyo po, ang laging kinakast out is that evil spirit na kumikilos sa buhay ng mga tao, hindi yung tao mismo. No? And kung mapapansin natin, kahit din si Peter, a person na masasabi natin closest kay Jesus sa circle niya, siya rin nasabihan ni Jesus ng Satan, get behind me. Habang nagsasalita si Peter. Hindi niya sinabing, Peter, get behind me. Ano sabi niya? Satan, get behind me. Kasi nga, pwedeng, akala natin minsan yung ginagawa natin, mabuti, maganda, yung naiisip natin, okay, pero pwedeng may influence pala ng masamang espiritu sa ating buhay. It doesn't matter kung gaano ka ka-close kay Lord, ang kailangan ikaw ay sharp. Sabihin mo nga, sharp.
And yung next natin na pag-uusapan ngayong araw na ito po is the spirit of python. Sabihin mo nga, python. Iba ito sa anaconda. No? Hindi ito yon. Ang python po ay, ito yung mahaba talaga na serpent or ahas. No? At ang python, bakit kaya nabanggit ito na spirit of python, Pastor? Ano po ba ito? Next slide please. Ang spirit of python po ay na-record, hindi naman po talaga literal na evil spirit sa Bible, pero isa po siyang attitude or influence. Saan? Na nakikita po doon sa literal na babae na kung saan na-encounter ni na Apostle Paul sa lugar ng Ephesus. At isang slave girl yung merong influence, under the influence ng spirit of python. Now, meron pong Greek background behind dito, pero mamaya na natin yung i-discuss. Ang spirit of python po ay kailangan natin pag-usapan kasi meron tong mga common signs. Next slide. Hindi po para sabihin natin, ay itong taong to may spirit of python, ay itong taong to may spirit of Jezebel. Hindi po. Kundi pwedeng, kaya natin ito pinag-uusapan para ma-discern natin yung influences, hindi sa ibang tao, kundi saan? Sa ating mga sarili muna. Amen? Kasi hindi tayo pwede mag-judge sa ibang tao without first knowing sa ating mga sarili. Kaya pag nakarinig ka mamaya, parang si ganito yun Yes! Lalakasan mo ngayon yung boses mo. Amen! Para marinig niya. Hindi mo alam, ganun ka ng ganun. Yung pala, ikaw pala yung merong spirit na influence ng ganun. Kaya yun yung mahirap. So, dito titignan natin, hindi ibang tao, kundi ating sarili. Amen? Nakuha po natin? Now, saan ito nakuha sa Bible? Basahin po natin Acts chapter 16, verse 16. Anong sabi? As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by, fortune telling. Sabayan niyo po ako sa pagbasa, verse 17. She followed Paul and us, crying out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." Verse 18, and this she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out that very hour. Alam niyo po, isa sa napaka-interesting na ministry ni Jesus sa lupa, actually pag binasa nyo, mga 40% siguro ng ministry ni Jesus, talagang deliverance or casting out of evil spirits. And makikita rin natin yon sa buhay ng mga disciples ni Jesus. And particularly sa mga apostles din, sa kanilang ministry. And pag tinignan nyo maigi, ang kinakast out, hindi yung tao, yung kinakausap, kundi tingnan niyo sabi, and turned and said to the, to the spirit. So spirit talaga, yung pinag-uusapan natin dito, hindi yung tao. No? At yung taong ito, pag binasa natin, pabalik, next slide natin, ay a slave girl daw who had a spirit of, tingnan niyo po yung naka-underline and bold letters, ano yun? Divination. Yan yung word. So sa English kasi, pag binasa natin na ganyan, parang, ang divination is more on fortune telling ba? Yung bang oracle na kung saan nagsasabi ng mangyayari in the future, nagsasabi ng katotohanan, ganyan, Well, pag tinignan natin yung original niyang pagkakasulat sa Greek, hindi siya divination yung word. Actually, magugulat kayo kasi kaya ito yung maganda sa atin, tinitignan natin yung scriptures sa original na pagkakasulat sa kanya. Para alam natin talaga kung ano yung ibig sabihin.
And magugulat kayo, next slide, ang nakalagay na word, hindi divination din, kundi puthon na word. And yung word niya, noun. Ano yung sabihin ng noun? Pangalan ng lugar, pwedeng bagay, pwedeng klase, no? Yun yung noun. And tingnan nyo yung, ginagamit siya saan? Masculine. Pero yung babae ay slave girl. Pero meron siyang influence ng, tingnan nyo noun, masculine. Yung puthon daw is python. Na serpent, no? So, tingnan natin, ano ba yung meron dito sa python na ito, na serpent, or ano itong word na ito. Next slide. Sa Greek mythology po, dahil nga sina Paul ay nasa lugar na kung saan may great influence talaga ng Greek culture nung time po na yon, ang name po nitong puthon na to or yung python na ito, yan daw yung name ng Pythian serpent or dragon na nabubuhay nung time na yon sa region ng Pytho. Sa baba daw ng Parnassus, sa Phocis, at ang sabi ito daw yung nagbabantay dun sa oracle na si Delphi. Ibig sabihin yung fortune teller na si Delphi. So, itong python na ito, meron siyang great connection nung time na yon saan? Greek mythology. Pero hindi siya yung inaakala natin parang imbento lang ng tao. It's actually an influence na kumikilos sa buhay pala nung batang babae na yon, na slave girl. Now, kung nakikita natin ito, na may ganito sa Bible na kumikilos pala na spirit at that time, mga kapatid, kailangan maging maingat tayo. Amen? Kasi, baka hindi natin alam, kaya pala nangyayari sa atin na may mga attack sa buhay natin, akala natin parang wala lang. Akala natin parang okay lang. Pero hindi pala. Kaya, yung na-encourage ko kayo, no, itong darating na January 11 hanggang 31, sumama kayo sa Daniel's fast natin. Ito yung kakaibang fasting, and i-explain siya ni Bishop sa linggo. Pero, kaya natin to ginagawa dahil kailangan meron din tayong nilalabanan, hindi lang sa physical kundi sa spiritual. And actually, wag nating isipin that the things that are physical, ito lang yung totoo. Kasi maraming hindi nakikita na totoo. Amen? Amen. Now, una, ano bang characteristic nitong tinatawag na spirit of python na ito? Ano bang influence nito? Next slide. Una po ay tinatawag na counterfeit spirituality. Ulit ko po, counterfeit spirituality. Ano po yung counterfeit spirituality, Pastor? Alam niyo po, pwede na totoo yung sinasabi, truth, may katotohanan sa sinasabi nila, maganda. Pero ang problema, next slide, hindi sila nagsasubmit kay Christ or sa Scripture. Naulit ko, pwede po nagsasalita ng katotohanan, pero hindi naman nagsasubmit kay Christ or sa Scripture. Marami sa atin, alam yung katotohanan, pero hindi naman natin naipapamuhay or hindi naman nagkakaroon ng bunga sa ating mga buhay yung bagay na ito. Ang sinasabi po nung batang babae na ito na slave girl ay truth. Pero yung totoo, wala namang fruit sa kanyang buhay at sa buhay ng mga tao na nagmamay-ari sa kanya. Next slide. Pwede palang may truth, pero walang fruit.
Naulit ko, pwede pong may truth, pero walang fruit. Para pong ganito yan, parang prophetic yung dating. Next slide. Pwede palang parang, sabi ng Diyos, o sinabi ng Diyos sa akin. Ganon yung datingan. Pero hindi pala galing talaga kay Lord. Kaya ito sa atin matakot tayo sa ganon. Kung halimbawa talagang nakapagsabi tayo ng ganon or nagsasabi tayo ng ganon, galing ba talaga kay Lord? Kasi kapag hindi, baka tayo rin mismo influence tayo ng spirit of Python. Madali kasi magsabi ng sabi ng Diyos. Pero sinabi ba talaga sa'yo? Or kaya mo lang sinabi yun dahil may prior knowledge ka dun sa tao na yun. Yung fortune telling na tinutukoy dito at yung truth telling na sinasabi nitong Python spirit na ito, walang harm sa sinasabi nila. Harmless, di ba? Pero sa totoo lang, akala natin harmless, pero pwedeng nagagamit ang truth sa hindi naman tamang pamamaraan. Pwedeng truth yan, maganda, pero mali naman ang pagkakagamit. Same as with anything sa buhay natin. Pwedeng maganda ang nagagamit ang kutsilyo, ang Bible, pero pwede rin gamitin saan? Sa kasamaan. Kaya tingnan nyo, next slide. Sinabi ng babae yung katotohanan, pero na-discern ni Paul yung spirit. Pwede bang balikan nga natin yung verse na yun? Verse 17. Balikan natin. Slide 12 ata yun. Tingnan nyo ang sabi, she followed Paul and us, crying out. Anong sabi niya? Sabay-sabay natin basahin. These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of... Wala namang masama, di ba, sa sinasabi niya? Ako rin, nung binabasa ko, sabi ko, wala nga namang masama sa sinasabi niya. Tama rin naman, di ba? Harmless ba? Nakasakit ba? Ng damdamin? Hindi. Wala naman natatapakang tao. Akala kasi natin, yun lang yung meron sa buhay. Wala naman natatapakang tao, okay lang yan. Pero kailangan tignan din natin yung source ng mga bagay sa ating buhay. Ang source ba ng truth na yan is God? Yung tao rin ba na yan talaga merong relationship kay God na sinasabi niya? Kung sinabi niyang, servant sila ng Most High God, hindi ba dapat siya rin sumunod sa kanila? Di ba? Kung servant sila ng Most High God na totoong sinasabi mo rin, hindi ba dapat tagasunod ka rin ng Most High God? Pero walang fruit sa kanyang buhay. Hindi yon yung nakikita. Actually, sa pagsasabi pa niyan, ito nangyayari, makinig tayo lahat. Sa pagsasabi niyan, nung unang panahon, dahil may nasabi siyang ganyan, ito nangyayari po noon kasi. Pag nagsalita ka ng ganyan, sa harapan ng maraming mga tao, bibigyan ka lang ng pera. Narinig nga kasi nila sina Paul, di ba? Narinig nila sina Silas, nangangaral. Wow, talagang mga servants sila. Talagang tinanggap namin si Lord. So anong mangyari? Sabi ng mga tao ngayon, after nilang mapakinggan si na Paul at na-confirm nga nila, servants talaga sila of the Most High God. Nagsabi ng babae, pupunta sila sa babae, iaabot nila yung pera rin. Nakuha nyo? Yun po yung kaugalian din ng unang panahon. Ano po? Kaya, pupwede na meron talagang kumikilos na spirit, pero hindi galing kay Lord yung truth na binabanggit nila. Parang ganito yan, Sa panahon natin, may ganyan. Ano yun? Declaring in the power of the name of Jesus versus manifestation.
Pansin nyo? Pansin nyo? Magde-declare ka, Lord, sa 2026 na ito, I declare in the name of Jesus na gagawin ito. Meanwhile, may isa na akin ang 2026 na ito. Ganon. Tapos, tinignan mo after 2026, sa akin nga talaga, ganyan. Na-manifest ko. Oo nga, parehas, di ba? Pero counterfeit. Nagets nyo? Nagigets natin? Pwede akala natin, ay prophetic. Pero hindi galing kay Lord. Galing pala na fortune tell sa iba. Nakuha natin? Nakuha natin. Kaya, tignan nyo ang sabi sa 2 Timothy 2 verse 15. Tignan nyo po yung sabi ni Paul kay Timothy. Basahin natin sabay-sabay. Study and do your best to present yourself to God, approved, a workman tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word. So tingnan niyo yung mga words na yan na accurately handling and skillfully teaching. Bakit? Ba't sinabi na accurately handling? Kasi po pwede pala na ang Bible nga talaga magamit mo saan? Sa masama. Kaya talaga meron pong mga tao na kung saan masasabing grupo rin nila kulto. Bakit naging kulto? Ginamit kasi yung Bible sa sarili nilang gain. Para kontrolin, i-manipulate yung mga tao. Truth yung ginamit, pero pwedeng mag-control ng mga tao. Nakukuha po natin? Sasabihin nila, pag nagbigay ka sa akin ng 1,000 piso, magkakaroon ka ng 1,000,000. Ang daming 1,000 binigay. Ni kahit 1 piso, walang natanggap. Meron pa nga, nabasa niyo yun, yung sa Ghana. Sabi daw nung prophet daw ito, na si Noah. Gumawa siya ng 8 na ark. Kasi December 25 daw, magkakaroon daw ulit ng great flood. Kaya yung mga tao, pinagbebenta nila sa Ghana yung mga ari-arian nila. Tapos binigay na lang, dinonate dun sa Noah, ang pangalan, na gumagawa ng ark. Para pampagawa nga ng marami pang ark. Marami daw maligtas. Alam niyo ba ito, na tapos yung December 25, after 3 days, dumating sa isang kainan yung tao na yon, naka Mercedes-Benz. Nakuha nyo? Pwedeng gamitin ang Bible saan? Sa masama rin. Kaya ang sabi ni Paul, tignan nyo, accurately handling the word of truth. Sa panahon ngayon, di sila ma-judge basta-basta, pero nakulong yung lalaking yun. Pero sa panahon ngayon, ganon. Pero darating yung time. Lahat tayo haharap kay Lord. Lahat kayo nakatingin sa akin, nakatingin kay Bishop, nakatingin kay Rev. Kasi umaharap kami kay Lord, ginajudge din kami. Tama ba talaga yung tinuro ni Pastor Jace netong January 6? Ganon yan. Accurate ba talaga? Na-handle niya ba talaga yung word of truth? Or para sa sarili lang niya yun? Kaya kung makikita nyo, kami po, nagiging maingat talaga kami. And sometimes may poses kami. Talagang tumitigil kami habang nagsasalita. Kasi bakit? Iniisip din namin sasabihin namin. Delikado kasi. Amen? Delikado eh. Darating yung time, kami yung judge ni Lord. Amen? And next, ang spirit of Phaeton daw na ito, may influence siya ng tinatawag na suffocation and oppression. Sabihin nyo nga yun, suffocation. Oppression. Yan. Now, bakit suffocation and oppression? Ano kayang meron dito sa spirit of Phaeton na ito? Basahin natin ulit
yung Acts chapter 16 verse 17 tsaka 18 na ito. Tingnan nyo, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. She followed Paul and us, crying out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." And tingnan nyo sabi, verse 18, and this she kept doing for, paulit-ulit niyang ginawa ng maraming araw. Ewan ko kung kung naranasan nyo na yung mga paulit-ulit na ganon. Halimbawa, sa labas, paglabas na ganyan. Si Chelsea, halimbawa, siya yung naging manager. Si Manager Chelsea, mga kapatid! Bagong promote ngayong 2026. Ginanon ng ginanon, di ba? Nakita niyo, mapansin niyo? Tapos hanggang sa pumunta siya ng kantin, si Manager Chelsea! Nakuha niyo ba? Yun nangyari nung time na yun kay Paul din. Kahit saan sila pumunta, yun yung sinasabi. Truth naman talaga. Pero, nagagamit sa mali. Pag paulit-ulit, mahirap, suffocating, and yung babae rin po mismo na ito, by the way, slave. Noong una pong panahon, ang slaves ay wala talaga silang say. Sila ay parang tools, items, bagay. Nabubuhay sila hindi para sa sarili nila, kundi para sa masters nila. Oppressed din po itong babae na ito. And kung mapapansin nyo, sina Paul, hindi naman niya inaatake. Hindi niya sinasabi na, ay si Paul, ganito yan, di maganda ugali niyan. Hindi siya chismosa. Tignan nyo, ang ganda ng sinasabi niya, servants of the Most High God. Wow. Pero, hindi niya inaatake, pero inuunti-unti niya. Next slide. Parang python na snake. Ano daw yon? It does not strike. Hindi siya katulad ng cobra. Biglang kakagat or merong kamandag. Anong ginagawa? Slowly, it squeezes. Unti-unti, paulit-ulit. Slowly, dinidrain yung joy. Slowly, dinidrain yung faith. Slowly, yung prayer life mo, hindi na siya katulad ng dati. Unti-unti. Parang nung una, ang saya-saya mo, tapos biglang parang eto na naman, tapos paunti-unti, parang ang bigat na. Probably, baka merong spirit of python na gustong maligid sa atin, gustong i-choke yung ating tinanggap na apoy sa Panginoon. And that is why dito tayo kailangan maging maingat. Next slide. Signs of the spirit of python working, mga kapatid. 3 bagay, pwedeng nangyayari ito sa service natin. Not all the time, ito yung nangyayari po sa worship. Okay? Hindi ito yung one all reason para sa worship. Kaya minsan, mabigat yung feeling. 'Di ba? Pero ito kasi nangyayari minsan sa worship. Kaya mabigat, truth kasi yung kinakanta. 'Di ba? Truth. Pero hindi galing sa tamang puso. Hindi totoo sa puso. Servants of the Most High God, pero hindi naman talaga rin siya tagasunod ni God. Nagigets nyo? Kaya, pwede nga we sing songs kay God, we pray louder, mas mahabang oras pa, pero hindi naman ayos yung source kung saan nanggagaling yun. Then something is wrong.
When prayer then loses fire, parang hindi ka makapag-pray, parang nawawalan ka na ng desire. Unti-unti. Para nung una, talagang go na go ka, game na game ka, nagtatangs ka pa. Tapos biglang unti-unti, nawawalan ka na ng desire. Nawawala ka rin sa focus, sa vision. Nafo-focus ka sa ibang bagay. Tahimik kayong lahat Worship feels heavy. Ano yung pangalawa? Prayer loses fire at vision becomes blurry. Second to the last, sabay-sabay natin basahin. Ang spirit of Python din daw ay resistant to spiritual authority. Resistant to spiritual authority. Now, kapag na-confront ang spirit of Python, biglang nagkakaroon talaga ng freedom sa buhay ng mga tao. Yung annoyance, yung bang lagi na lang din mainit ulo mo, bakit ganito, bakit ganyan, nawawala yun. Pero kaya meron nun, baka merong spirit of Python din na kumikilos sa buhay mo rin. Hindi ka nga i-confront, hindi yung magiging aggressive sa'yo. Pero pwedeng paulit-ulit lang nandiyan dyan, naririnig mo, tapos na-annoy ka. Kasi si Paul ganon. Tignan nyo next slide. Ano sabi? And this she kept doing for many days. Paulit-ulit, maraming araw. Paul ngayon sabi, having become greatly annoyed. Turned and said to the Spirit. Anong sabi niya? I command you in the name of Jesus to come out of her. And it came out that very hour. Pero hindi madali. Tignan niyo pag tinignan niyo nga po yan, it came out that very hour yung ginamit. Ibig sabihin, hindi madaling umalis. Gets nyo? Hindi madaling umalis. Para kasi nga nakapulupot Nakapulupot, hindi madaling umalis. Pero kaya pa rin palayasin in the name of Jesus Christ. Now, anong patterns ng attitude nitong spirit of Python na ito? Kalmado kapag di napapansin. Pero nagiging aggressive siya kapag nako-confront tsaka na-expose. Pag nako-confront tungkol sa nagawa niyang kasalanan, nababanggit yung yung mga dapat i-correct, mistakes, etc., doon na nagiging mainit yung ulo tsaka defensive. Hindi basta-basta nagpapatinag. Ayaw tanggapin talaga. No? Yung Yan yung attitude na nakikita natin dito sa spirit of Python. And last but not the least, ang spirit of Python din ay merong financial or personal exploitation. Anong financial or personal exploitation? Nate-take advantage ang mga tao. Financially, o kaya sa buhay din nila. May nag-gain kasi sa'yo yung mga tao. Meron kasing, may silbi ka sa kanila. Kaya sila malapit sa'yo. Pero pag wala na silang silbi sa'yo, wala ka ng silbi sa kanila, pababayaan ka na nila. Nakukuha natin?
Tignan nyo. Anong sabi? Verse 19. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. But when her honor saw their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. Tignan nyo sabi, their hope of gain was gone. Wala na silang mapapala. Napalayas yung spirit. Wala na tayong mapapala dito. Kasi nung una, may napapala sila dun sa tao. Dahil nagsasabi ng truth na niya, naaaral sina Paul and Silas dito, tapos nandito naman yung slave girl, sabi niya, makinig kayo, nandiyan dyan yung servants of the Most High God. So syempre, yung mga unbelievers, mga hindi pa naniniwala kay Jesus, hindi pa nila alam yung gospel, curious sila kay Paul and Silas. Pupunta sila. Nagets nyo? Ganito yung scenario na yun, no? Pupunta sila kay Paul and Silas, maririnig nila, okay, yun pala yung gospel, yun pala yung salvation. Sige, tatanggapin ko na si Jesus. Ngayon, pagtanggap nila, aalis sila, pupunta sila dun sa nagsabi na, they are the servants of the Most High God. Thank you, ha? Pera. Nakuha natin? Nakuha natin? Akala nila, connected yung babae dun kina Paul and Silas. Pero hindi. Meron palang owners yung babae na yon. At may target yung spirit of Python na ito. Ano yun? Tandaan niyo po, yung babae na ito ay hindi yung ordinaryong babae, hindi malaya, kundi, next slide, siya po ay slave girl. Ano yun? Hopeless individuals. Yun yung target niyan. Wala ka ng trabaho, wala ka maasahan, then binigyan kang trabaho, ngayon may utang na loob ka na dun sa tao. Pinasok ka niya kasi dun. Binigyan ka kasi ng pera. Ngayon, parang dun na umiikot yung buhay mo sa kanya. Hindi ka na makahindi sa lahat. Hopeless individuals yung target. Ano pa? New Christians. Bakit? Kasi nga pag narinig yung sinabi ng babae, maku-curious sila. Pupunta doon, mako-confirm, babalik doon sa babae. Nakikits natin yun? Yun yung scenario po nito. At ano pa? Target din ay preachers. Sina Paul and Silas. Target din sila. Naaanoy yung mga preachers sa kanila. Kaya, in the church, pwedeng nangyayari rin to. Marami mga hopeless individuals ngayon gustong kumapit sa mga turo na akala nila galing sa Diyos pero hindi naman pala. New Christians, pwedeng nadadaya agad-agad. Amen? Kaya dapat mag-ingat. How much more? Tingnan nyo, no? Si Paul, na-discern niya. Bakit? Nagpe-pray and fasting to si Paul. Di ba? Paano yung Kristiyanong hindi? Ito, tingnan niya, paano yung Kristiyanong hindi? Hindi niya na-discern. Kawawa sila. Sila yung victim, actually. And hindi rin natin alam sa sarili natin, alam naman natin kapag hindi okay yung spiritual life natin kay Lord, pwedeng tayo rin yung victim. Kaya we encourage the whole congregation. Sama-sama tayo, manalangin. Amen? Mag-fast. Now, paano natin marirecognize yung spirit of Python na ito biblically? 3 questions. Ito, pwede mong i-apply sa lahat ng bagay sa buhay mo. Okay? Does it exalt Jesus or the person? Ano nga yung sinabi ng babae? Servants of the Most High God. Sino natataas? Itong mga servants na to. Nakuha natin? Sila yung na itataas.
At servant sila, hindi ng mabababang Diyos. Ang term niya ay Most High God. Ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin ganito, yung mga Diyos nyo, alam nyo mga Greek gods and goddesses na small g, gods lang, iba ito, itong mga taong ito. Servant sila ng mas mataas na Diyos. Nung time na ito, pag tinignan nyo, no, yung comparison, yung babae, or yung spirit of Python, servant siya actually ni Delphi sa Greek mythology. Hindi ni Dolphy iba yun. Si Delphi. Si Delphi ay isang oracle, fortune teller. Ang guardian niya, yung Python. Okay? Servant ni Delphi, yung Python. Ngayon, yung Python na ito, pag tinignan nyo, sinasabi niya na okay, para bang servant versus servant. Servant ng Most High God, servant naman ng fortune teller. Ang tanong, sinong nalilift up sa kanila? Sina Paul ba talaga yung nalilift up or si Jesus yung natataas? Yung Most High God ba talaga yung natataas? Basahin nga ulit natin, tignan nyo, yung sinabi, sa verse 17 ata yun, 17. Tira niyo sabi, who proclaim to you the way of salvation. Sinasabi nila sa inyo ang daan para sa kaligtasan. Pero hindi niya sinabi na, who proclaim to you that the Most High God is the way to salvation. Para bang, alam niyo yun, sila, okay, dala-dala nila yung gospel, pero in a way, actually, yung sabi nga daw nila, yung pagkaka-form daw nung language dyan, parang tricky. Ang tawag sa ganon, yung parang may wordplay din sila talaga sa original Greek. Na parang sila yung may dala. Sila yung, alam niyo yun, pinagkatiwalaan kami bilang servants ng Most High God. Nasa amin, at ngayon binibigay namin sa inyo lahat. Yun yung, yun yung parang wordplay sa kanya, sa Greek. Sa atin, pag binasa lang natin, di ba, parang, wala, ganyan lang. Pero it's as if daw, parang, binibigay namin sa inyo. Ito na yun. Yung kagandahang loob ng kaligtasan ng Diyos. Wow, tagadala ka ng ganun. Servant ka kasi ng Most High God. Iba ang servant na to. Kaya kung makikita nyo ngayon, natataas sino? Yung tao imbis na ang Diyos. Doon natin unang makikita kung spirit of Python ba yung kumikilos o hindi. Ano pa? Ano yung pangalawa? Does it bring freedom or nakapagpalaya ba talaga sa mga tao or more on takot? Does it produce fruit? Nakapagpalaya naman eh. Okay, nakapagpalaya. Teka, may next question. Does it produce fruit? Ano yun? Repentance, humility. Or ano daw? Pride ba and control? May pagbabago ba sa buhay? May paglapit ba sa Panginoon? May pagsisisi ba yung mga tao na ito? Or wala? Kaya dito natin makikita na ang spirit of Python, hindi natin basta-basta mapapansin. Kasi sina Paul, for many days, hinayaan lang nila. Kasi akala na rin siguro nila, baka sintu-sintu lang, baka talagang servant din yun ni Lord. Pero malalaman mo later on, ano naging bunga? Ano naging bunga rin dun sa buhay ng tao yun? Di mo mapapansin sa una, pero later on. Kaya kailangan ng discernment. Amen? Next slide. So clarification, 'wag niyong i-label ang mga tao na Python spirited.
Ay ito, si Jewel, may python to na spirit Huwag niyo sasabihin na ganun. Bakit? Kasi ang goal natin ay deliverance. Amen? Ang goal natin, ma-disciple talaga ang bawat isa. Makalaya tayo doon. Yun yung goal natin. Hindi natin ma-identify na, ay, si ganito may ganyan, eto may ganito. Kundi sa sarili mo mismo. Kapatid, kung iniisip nyo na, ay, wala naman ako niyan, baka meron ka nga talaga. Kasi the first fruit na meron, next slide, urong mo ulit yung kanina, sorry. Isa pa, urong. Tira niya, ang fruit daw ay ano daw? Repentance and humility. Ang dapat nasa isip mo, Lord, baka meron ako nun. Hinihingi ko po ng tawad sa inyo, Lord, baguhin niyo ako. Hindi ko alam, Lord, hindi ko napapansin, baka ganun nga talaga. Yun yung dapat na approach natin. Hindi yung, hindi, baka wala ako nun. Sila siguro meron. Amen? Humility. Yun yung approach natin. Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Python spirit is a counterfeit spiritual influence that speaks truth without submission to Christ, seeks control, suffocates spiritual life, and resists godly authority. But it is powerless when exposed by discernment and confronted in the authority of Jesus. Powerless yan lahat. Basta na-confront natin. Amen? And we will confront it today sa ating mga buhay. Kasi hindi natin alam For most of us, baka akala lang natin, day-to-day natin, okay lang. Or parang minsan nadadry ka, baka sarili ko lang to. Hindi. Baka minsan talaga may influence ng kaaway na dyablo sa buhay natin. Akala natin wala, pero meron. Amen? Pero wala namang mawala sa atin kasi kakampi natin sino? Si Jesus. Amen? If God is with us, who can be against us? Tayo ay manalangin lahat. Lord, we repent before you. Kung nakikita niyo po kami, Panginoon, na influence ng python spirit na ito, Lord, sa aming mga kilos, sa aming mga galaw, sa aming pananalita. Lord, patawarin niyo po kami. Come on, pwede bang humingi ka ng tawad kay God sa mga kasalanan mo ngayon? Come on, kung nakikita mo parang may naging part sa buhay mo na ganon, or ngayon mo lang napansin sa life mo. Baka na-feel mo rin dry ka in your spiritual life. Come on, gusto kang palayain ni Lord. Gusto ni Lord maging malaya ang bawat isa sa atin. It's a new season. Yes, Lord. Lord, continue to change our hearts. Tulungan niyo po kami. Hindi namin i-resist yung godly authority. Hindi na kami masuffocate. But masubmit namin ang aming sarili sa inyo. Lord, patawarin niyo kami kung may times na kung saan nahihirapan na kami, Lord, sa aming worship, sa aming prayer life, dahil sa may spirit of python, Lord, na gustong kumontrol sa aming mga buhay. Lord, nahayaan namin yon. Tulungan niyo po kami, Lord, magkaroon ng pagbabago starting today. Magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord, dahil alam namin may gagawin ka sa church na ito. You're exposing the works of the enemy because you'll do something great, Lord, sa aming mga buhay. When the door closes sa enemy, we know, Lord, na yung door din naman ng blessings mo will open sa aming mga buhay. Come on, just pray to the Lord right now, kapatid. Huwag mong hayaang wala kang ginagawa. Pray to God, ask for forgiveness. Pray to God, and mag-decide ka na magbago, magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Submit mo yung sarili mo, Lord,
Binibigay ko yung sarili ko sa authority mo. Kayo po yung masunod, hindi ang sarili ko. Come on, say that. Yes, Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord. Dahil nakikita niyo po ang bawat isa sa amin na nagsasubmit sa inyong authority. In Jesus' name. Right now, by the power of the Holy Spirit, we come against that spirit of Phaeton that is working in the lives of the people of God, sa radiance of God's glory. Come out in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa buhay ng bawat isa sa kanila. At now, katulad na nangyari sa Acts chapter 16, magkakaroon ng kalayaan sa buhay ng aming mga kapatiran. May enjoy namin yung worship, yung prayer, at mafo-focus kami sa vision. Lord, thank you dahil kumilos ka na right now sa buhay ng aming mga kapatid. Mga sa mga nasa online, Lord, we believe that you're doing something. Hindi layo ang iyong kamay sa kahit sino man sa amin. Alam namin, Lord, may ginagawa ka na right now. Thank you, Jesus. Kayo po yung maluwalhati, mapasalamatan sa araw na ito. Tunay na, Lord, na wala pong ibang maitataas kami. Wala kaming ibang mapapasalamatan, wala kaming ibang mag-glorify, kundi ikaw lamang, Lord, sa aming mga buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, ma-overcome namin ang mga temptations, ma-overcome po namin ang gawa ng kaaway na dyablo sa aming mga buhay. At tulungan niyo po kami to be more like you each day, Lord. At simula sa 2026 na ito, wala na, Lord, na spirit of Phaeton na makakakilos sa aming mga buhay. Salamat, aming Ama. Salamat, Holy Spirit, sa deliverance na binibigay niyo sa amin. And we thank you in Jesus' mighty name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Kamang palakpakan natin si Lord.